Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, natalo ni Hajan si Yui Hungrian, ang kilalang pinuno ng Berserk Demon Squad, ngunit sa halip na tapusin ang buhay nito, pinili niyang palayain ang kalaban. Bagaman kusang sumuko si Yui Hungrian sa Penal Law Hall, umamin siya sa mga paratang na nilapastangan niya at tinangka niyang patayin ang ikatlong batang Panginoon. Sa kabila ng mga kasalanang inamin ni Yui Hungrian, napansin ni Hajan na hindi ito nagbanggit ng anumang koneksyon sa ikaapat na batang Panginoon, isang indikasyon na pinoprotektahan nito ang lihim ng kanilang transaksyon. Sa kabila ng kanilang alitan, sa huli ay pinalaya ni Hajan si Yui Hungrian at nag-anyaya pa ng isang pagkakataon na makipag-inuman at makipag-usap muli, na tila ipinapaabot na hindi pa tapos ang kanilang ugnayan. Sa pagpapatuloy ng kwento, pagkatapos ng matinding araw na iyon, bumalik si Hajan sa kanyang tahanan, kasama si Dongpil, ang ikalawang pinuno ng Court of Elders, na sa ngayon ay malapit ng kaalyado ni Hajan. Naupo silang dalawa sa mesa habang nagsimula si Dongpil sa paksa na bumabagabag sa kanya simula pa kanina. Bakit mo naman pinakawalan ang Berserk Demon Squad leader? Di ba't tinangka niyang patayin ka? Tanong ni Dongpil, nagtatakang nakatitig kay Hajan, tila sinasaliksik ang kanyang mga motibo. Napatingin lang si Hajan at saka sumagot, ginawa niya yun para mabuhay, syempre. Nalaman ko na tumanggap siya ng pera mula sa ikaapat na batang Panginoon. Napakunot ang noo ni Dongpil. Ha! Ibig mong sabihin umamin siya at sumuko para mabuhay. Ngumiti si Hajan, ngunit may halong pagkamisteryoso ang kanyang ngiti. Oo, ganun nga. Pero hindi niya pwedeng aminin na tinanggap niya ang pera mula sa ikaapat na batang Panginoon. May pangako siya na hindi niya ilalaglag ang ikaapat na batang Panginoon. At hindi rin niya hahayaan na madamay at maparusahan ang ibang miyembro ng kanyang squad. Nilinggan ni Dongpil si Hajan, medyo naguguluhan. Pero kung ganon, bakit siya sumuko? Sa isang salita mo lang, alam niyang maaaring patayin siya dahil sa kasalanang inamin niya. Napatingin si Hajan sa kalangitan, tila nag-iisip ng malalim. Sa ugali niya, mas pipiliin niyang mamatay kaysa makita ang mga tauhan niya na madamay at makatanggap ng parusa. Alam niyang ako lang ang makakapigil sa kaparusahan niya. Kung pinanindigan niyang hindi magsalita, walang garantiya na hindi madadami ang iba. Kaya napilitan siyang umamin sa kasalanang may kinalaman sa akin, para matapos na ang lahat bago pa maging komplikado. Nagkaroon ng katahimikan. Umikot-ikot ang mga tanong sa isip ni Dongpil, ngunit sa bawat tanong ay tila may sagot na naghihintay sa susunod na hakbang ni Hajan. Ibig sabihin, kaya niya isinakripisyo ang sarili niya. Oo, sagot ni Hajan, habang binuhat ang kanyang tasa. Kahit gaano siya kabaliw, may prinsipyo siya. Siya pa rin ang pinuno ng Berserk Demon Squad, at alam niyang may mga bagay na hindi pwedeng isakripisyo, kahit nakapalit ang buhay niya. Kaya nga natutuwa ako sa kanya, magaling talaga siyang maglaro sa gitna ng mahirap na sitwasyon gaya nito. Nagpatuloy si Dongpil, naguguluhan pa rin sa naging desisyon ni Yui Hungrian, pero iniwan mo na ang lugar pagkatapos ng laban. Pwede namang hindi na lang siya umamin at nagpanggap na parang walang nangyari. Tila sinusubukan niyang intindihin kung bakit kailangan pang magsakripisyo ng ganon si Yui Hungrian. Subalit kalmado si Hajan nang sumagot, na parang malinaw na sa kanya ang lahat mula simula. Masyadong maraming tao ang nakasaksi sa labanan, paliwanag niya. Hindi lang yun, nawasak ang restaurant at maraming nasaktan. Kailangang may yumako ng responsibilidad at magtungo sa Penal Law Hall, dahil kung walang ako, mas magiging magulo ang sitwasyon. Mas magiging malala pa kung hayaang lumaganap ang mga haka-haka. Mabilis niyang dinugtungan ang kanyang paliwanag, masusing binubuo ang malaking larawan sa isipan ni Dongpil. At hindi lang iyon. Liban sa akin at sa mga saksi, may iba pang banta na kinakaharap si Yui Hungrian, ang ikaapat na batang Panginoon, si Hong Yomon. Dahil sa ginawa niyang paglaban sa akin, kung natapos ang insidente ng walang parusa, iisipin ng ikaapat na batang Panginoon na kumampi na siya sa akin. Nakatitig si Dongpil habang pinapakinggan si Hajan, na tila ngayon lang niya nakikita ang lalim ng sitwasyon.
Kapag kumalat ang mga tsismis sa buong Divine Cult na tumanggap ng suhol si Yui Hongrian mula sa akin, magiging mas mapanganib ang kanyang sitwasyon. Hindi lang siya ang maaapektuhan, pati ang mga miyembro ng kanyang squad ay mapapahamak. Isang maling hakbang at lahat sila ay madadami. Hinayaan ni Hajen na sumiksik ang mga salitang iyon sa isipan ni Dongpil bago ipinaliwanag ang huling bahagi ng kanyang plano. Kaya naman, ang pag-amin ni Yui Hongrian sa Penal Law Hall ay ang pinakamahusay na opsyon niya. Sa ganitong paraan, mawawala ang suspecha ng ikaapat na batang Panginoon. At sa mata ng mga saksi, magiging maliwanag na patas ang batas, na inaayos na ang sigalot. Dahil tinanggap niya ang sisi at responsibilidad, ligtas din ang mga tauhan niya. Nakatali na ang mga kamay ng lahat, walang sino man ang makakagalaw ng hindi iniisip ang magiging epekto. Malalim ang naging analysis ayon ni Hajen, ipinapakita hindi lang ang katalinuhan niya kundi pati ang kakayahan niyang magsuri ng mga taong nakapaligid sa kanya at hulaan ang kanilang magiging kilos. Nakita ni Dongpil kung gaano kalalim ang pagkakaintindi ni Hajen sa sistema ng kapangyarihan sa kanilang mundo, isang sistema ng mga lihim, pag-aalinlangan, at kapangyarihan. Ngunit may mga katanungan pa rin sa isip si Dongpil, aniya, pero ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay paglapastangan sa iyo at pagtatangkang patayin ka, ikaw na ikatlong batang Panginoon. Isang salita mo lang, pwede siyang mawala. Bakit siya papayag na ilagay ang sarili niya sa ganitong sitwasyon, lalo na't di niya alam kung ano ang gagawin mo? Bakit siya kikilos ng walang malinaw na plano o padalos-dalos? Habang iniisip ni Hajen ang mga tanong ni Dongpil, tumango siya ng bahagya at sinabing, akala ko rin noong una na padalos-dalos siya sa naging desisyon niya, sabi ni Hajen, na para bang unti-unti niyang naiintindihan ang nasa likod ng mga kilos ni Yui Hongrian. Pero sa palagay ko, dahil ganoon na siya namuhay ng mahabang panahon, kaya iniisip na araw-araw ay maaaring ang huli na niya. Sa ganitong uri ng buhay, natututo kang magdesisyon ng mabilis at ng pinaka-epektibo, kahit na parang pabigla-bigla. Tumayo si Hajen at nagsimulang maglakad palabas ng silid patungo sa bakuran, hindi alintana ang mga tanong na bumabagabag kay Dongpil. Agad namang sumunod si Dongpil at hindi niya pinalampas ang pagkakataong magtanong muli. Kahit ganon, sabi niya, napakalakas pa rin ng loob niyang sumugal. Pinagkatiwalaan niya ang swerte na magtatakda ng kanyang kapalaran. Hindi nagbago ang mahinahong tono ni Hajen. Sugal. Paano iyon naging sugal? Tumingin siya kay Dongpil, at biglang nagbigay ng kasagutan na tila matagal nang alam ni Hajen. Nakuha na niya ang gusto niya. Napakunot noo si Dongpil, hindi tiyak kung ano ang tinutukoy ni Hajen. Ano ang gusto niya? Tanong niya, nagsisikap na maintindihan ang takbo ng isip ng leader. Lumingon si Hajen, titig na titig kay Dongpil, at saka sinagot ng may katiyakan, na protektahan niya ang mga miyembro ng kanyang squad. Muling tumalikod si Hajen at nagpatuloy sa kanyang paglalakad, tila iniisip na tapos na ang usapan, pero binigyan niya si Dongpil ng mas malalim na pag-unawa. Kakaiba siya, pero sa kabila ng pagiging agresibo at padalos-dalos niya, hindi mo maitatanggi na inaalagaan niya ng mabuti ang mga tauhan niya. Iyon ang tunay niyang kalakasan. Ang mga salitang iyon ay nagtapos ng usapan, pero nag-iwan ito ng malalim na tanong kay Dongpil. Sa mundo ng mga mandirigma at kapangyarihan, ang mga aksyon ni Yui Hongrian ay parang isang uri ng kabaliwan. Pero sa mata ni Hajen, malinaw na ang lahat, ang bawat desisyon, kahit na parang pabigla-bigla, ay may layunin. Ito ay hindi tungkol sa sariling kapakanan kundi sa proteksyon ng mga tauhan sa ilalim niya, isang bagay na hindi madaling unawain sa gitna ng karahasan at intriga. Sa harap ng paliwanag ni Hajen, hindi mapigilan ni Dongpil ang kanyang pagkamangha. Sa isang saglit, napagtanto niyang napakalalim ng pag-unawa ng batang Panginoon sa karakter ni Yui Hongrian kahit na siya ay isang taong isang beses lang niyang nakausap at nakalaban. Paano nagkaroon ng ganitong uri ng lalim ng pag-iisip ang batang Panginoon sa kabila ng kanyang murang edad? Tanong ni Dongpil sa sarili. Minsan ay naiisip niyang si Hajen, bagamat bata, ay may pananaw at karunungan na mas higit pa sa kanya, parang mas mature, mas matanda kaysa sa kanyang aktwal na edad at kaysa kay Dongpil. Nagpatuloy ang katahimikan ng ilang sandali, tila kapwa nagmuni-muni ang dalawa. Ngunit bigla silang nagulantang nang may kumatok ng malakas sa tarangkahan.
Nagtama ang mga tingin ni Hajen at Dongpil at walang pagbabago sa ekspresyon ng batang Panginoon. Tumawa si Hajen at sumigaw, "Hoy, baka masira mo ang pinto. Bukas yan, pumasok ka na lang." May ngiti sa labi ni Hajen, halatang inaasahan na niya ang bisita. At hindi nga nagtagal, bumukas ang pinto, at pumasok si Yui Hanggrayan. Sa pagkikita nilang muli, tila walang bakas ng tensyon mula sa huling enkwentro nila. Sa halip, may kabaligtarang casual na aura ito habang sinasabi, "Ibigay mo na yung inumin na pinanggako mo. Nagluto ako ng pagkain na babagay dyan." Sabay inilabas mula sa kanyang bitbit ang mga supot ng pagkain. Nagulat si Dongpil sa biglang pagsulpot ni Yui Hanggrayan. Muli niyang pinagmasdan si Hajen na tila hindi nagulat at napagtanto niya na may kakaibang ugnayan ang dalawang ito. Bagamat kamakailan lang ay magkaaway, ngayon ay tila nagkakaroon ng isang kakaibang uri ng pagkakaintindihan, isang bagay na hindi niya lubos maisip. Tila ba hindi ko talaga maabot ang uri ng utak ng batang Panginoon na to, bulong ni Dongpil sa sarili, habang pinagmamasdan ang dalawang dating magkaaway na tila mga matalik na kaibigan na nagbibiroan lamang. Habang inilalabas ni Yui Hanggrayan ang pagkain, hinanap ni Hajen ang mga inumin na itinago niya sa isang lihim na kabinet. "Heto na," sabi ni Hajen habang inilalapag ang mga bote sa mesa. "Handa ka na ba para sa isang gabi ng kasiyahan?" Ngumiti lang si Yui Hanggrayan, tanda ng isang panandaliang pagtakas mula sa madilim na mundo ng kanilang nakaraan. Pagkapasok nila sa loob ng silid, hindi maitikaila ang pagkagulat ni Hajen at Dongpil. Napatigil sila nang makita ang dami at kalidad ng mga pagkaing dala ni Yui Hanggrayan. Mainit pa ang mga ito, halatang bagong luto, at mukhang masarap. Kumpleto ang mga putahe, mula sa mga isda, gulay, karne, may malasa at mas detalyadong mga putahe na karaniwang hinahain sa malalaking piging. Sa unang tingin pa lang, hindi mapigilan ng dalawa na magkomento at purihin ang dinalang pagkain ni Yui Hanggrayan. Nahihiyang ngumiti si Yui Hanggrayan, pero halatang nagbibiro nang sagutin niya, "Bakit? May problema ba? Magaling ako magluto, ano? Di nyo naman kailangan kumain kung ayaw nyo." Habang nakangiti, bahagyang bumaling si Hajen kay Dongpil at bumulong, "Bakit ganon? Akala ko siya yung pinakamay sayad sa buong Divine Cult. Sigurado ka bang hindi pala siya yung pinakamahusay magluto?" Hindi rin maiwasan ni Dongpil na mapaisip. "Hindi ko rin naman alam na marunong pala siyang magluto," sagot nito, na halatang naguguluhan din. Habang nagsasalita sila, kinuha ni Yui Hanggrayan ang isang bote ng alak at nagsalin ng inumin sa isang mangkok, sa halip na sa tipikal na baso. "Sa mangkok ka iinom?" tanong ni Hajen, medyo nagtataka sa kakaibang paraan ng pag-inom nito. Kalma namang sinagot siya ni Yui Hanggrayan, "Hindi ko malalasahan ng mabuti ang alak kapag uminom ako sa maliit na baso." At sa isang iglap, tinunggan niya ang laman ng mangkok, walang bakas ng alinlangan, at pinuri pa ang lasa ng alak. Nakangiti si Yui Hanggrayan, pero si Hajen ay hindi maiwasang mag-isip ng malalim habang pinagmamasdan siya. "Seryoso ba tong babaeng to?" sabi ni Hajen sa kanyang isip. Ang lakas ng alak na yun eh. Halata ang pag-aalinlangan niya sa kung paano nagawang uminom ni Yui Hanggrayan ng ganoon kalakas na alak na para bang ordinaryong inumin lamang ito. Sa bawat sandali ng kanilang pagtitipon, parang lalong nagiging misteryoso si Yui Hanggrayan sa paningin ni Hajen at Dongpil. Hindi nila sukat akalain na ang isang tao na kilala sa pagiging malupit at magulo ay may kakayahang magluto ng ganito kasarap at makipag-inuman ng ganito ka-relax. Habang tumatakbo ang kanilang pag-uusap at inuman, napansin ni Yui Hanggrayan na si Dongpil ay nakatayo lamang sa tabi ni Hajen, tahimik at tila nagmamasid. Tila nagtaka ito kaya tinanong niya, "Bakit nakatayo ka lang dyan?" Saglit namang lumingon si Hajen kay Dongpil at pabirong nagsabi, "Dongpil, kung hindi ka naman makikisali sa inuman namin, baka mas mabuting pumasok ka na lang sa silid at magpahinga kaysa nakatayo ka lang dyan." Ngunit mabilis ang sagot ni Dongpil, "Hindi pwede. Sino ang nakakaalam kung ano pa ang balak ng Berserk Demon Squad leader na yan? Siguradong mapipigilan ko na siya ngayon kung kailangan." Halatang nagbabantay ito, hindi nawawala ang pag-aalala para sa batang Panginoon, dahil di niya ito napigilan noong nakaraan. Napangiti si Yui Hanggrayan at may kasamang pilyang biro, itinuturo si Dongpil habang nagsalita, "Aba, parang mas tapat ka pa kaysa kay Guan Yu mismo.
Baka naman in love ka na niyan, ha? Sabay tawa nito, patawa pero may bahid ng pang-aasar. Si Guan Yu, na tinutukoy niya, ay isang sikat na military general mula sa China na kilala sa kanyang walang kapantay na katapatan kay Liu Bei, isang kilalang warlord sa panahon ng late Eastern Han Dynasty. Kaya't ang biro ni Yui Hongrian ay may halong pamumuna sa tila walang patid na pagbabantay ni Dongpil kay Hajian. Ngumisi pa si Yui Hongrian, lumapit kay Dongpil, at tinanong, sa tingin mo ba talaga kaya mo akong pigilan? Dapat alam mo kung saan ang lugar mo. Ang kanyang tono ay mayabang, ngunit nakatago rito ang bahid ng pagtutuksong parang sinusukat si Dongpil. Ngunit nanatiling tahimik si Dongpil, piniling hindi patulan ang mga mapanuksong salita ni Yui Hongrian. Napangiti si Hajian, at bilang ganti sa patotsyada ni Yui Hongrian, pabirong nag-asar din, hoy, sa itsura mong yan ngayon, tingin ko mas madali ka lang matatalo ni Dongpil. Huwag mo siyang maliitin. Hindi pa kasi tuluyang gumagaling ang mga pasa at sugat ni Yui Hongrian mula sa kanilang naging laban, kaya't halatang may kapansanan pa ito sa kanyang lakas. Nakabibingi ang katahimikan sa sumunod na sandali, habang ang mga mata ni Yui Hongrian ay kumikislap ng bahagyang inis. Walang kwenta yang sinasabi mo. Pasiga na sagot ni Yui Hongrian, tila napikan sa biro ni Hajian. Ako pa rin ang Berserk Demon Squad leader. Hinamon pa rin nito ang sarili, pinipilit ipakita ang lakas at kapangyarihan kahit pa hindi pa ito lubos na nakababawi sa pisikal na pinsala mula sa kanilang laban. Sa kabila ng lahat ng pagbibiruan at panunukso, dama ang tensyon sa silid. Alam ni Hajian na likas na malakas ang loob ni Yui Hongrian, ngunit hindi pa rin nawawala ang respeto at pagkilala niya sa mga prinsipyo at dahilan nito, lalo na ang pagmamalasakit nito sa mga tauhan. Matapos ang kanilang pagbibiruan at pagtatalo, nagsimulang maging seryoso ang tono ng usapan. Tinanong ni Hajian si Yui Hongrian, bakit ka dumiretso dito sa bahay ko pagkatapos mong makalaya, imbes na umuwi at magpahinga? Hindi ko inakala na papasok ka dito sa tirek na araw. Hindi ba delikado sa'yo kung malalaman ng ikaapat na batang Panginoon na nandito ka ngayon? Sa halip na mag-alala para sa sarili, kalmadong sumagot si Yui Hongrian, hindi ito ang tamang panahon para mag-alala ka para sa akin. Maaaring ikaw pa ang nasa mas malaking panganib kaysa sa akin. Bahagyang kumunat ang noo ni Hajian, halatang nagtatanong ang kanyang isipan, anong ibig mong sabihin? Mabilis na ipinaliwanag ni Yui Hongrian, tulad ng alam mo, ang ikaapat na batang Panginoon ay bihasa sa paggamit ng maduduming taktika para patumbahin ang kanyang mga kalaban. Hindi siya natatakot gumamit ng mga patagang paraan para makuha ang gusto niya. At base sa nalalaman ko, marami ng tao ang palihim na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Mga taong handang gawin ang kahit ano basta't binabayaran sila. Habang binibigkas ang mga salitang ito, naramdaman ni Hajian ang bigat ng sitwasyon. Alam niya na mapanganib ang ikaapat na batang Panginoon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon nakalawak ang impluwensya nito, at noong una hindi niya rin akalaing siya ay nasa gitna ng mga plano nito. Tahimik na pinag-iisipan ni Hajian ang mga posibilidad, habang si Yui Hongrian ay patuloy na nakatitig sa kanya, seryoso at tila nagbababala. Samantala, sa loob ng silid ng ikaapat na batang Panginoon, si Hong Yumon, tahimik siyang nakatayo habang inaayos ang mga maliliit na lalagyan ng insektong may lason sa kanyang mesa. Sa likuran niya, naroon si Shinwei na maingat na nagsuhestyon, ipatatawag ko na ba ang True Demon Squad leader? Hindi man lumingon, kalmado ngunit may bahid ng pagsusuri ang tugon ni Hong Yumon, hindi na kailangan. Kung hindi natalo ng Berserk Demon Squad leader si Soryang, ganun din ang magiging kapalaran ng True Demon Squad leader. Hindi makabubuti na ipatawag siya ngayon. Nagulat si Shinwei na nakalaya na si Yui Hongrian, ang Berserk Demon Squad leader, dahil sa utos ng ikatlong batang Panginoon. Walang gaanong pagbabago sa ekspresyon ni Hong Yumon, tila ba inaasahan niya na ang ganitong balita. Nakonsider ko na ang posibilidad na pinagtaksilan ako ng Berserk Demon Squad leader, malamig na sabi niya, pero hindi ko ito kailangang alalahanin ngayon. Dama ko ang tanong niya sa mas mahalagang usapin, kumusta ang poison incense? Medyo nag-alinlangan si Shinwei bago sumagot, hindi pa po ulit nag-uulat ang katulong sa akin sa nagdaang 2 araw. Saglit na natigilan si Hong Yumon, at sa galit ay napiniga ang hawak niyang insektong may lason.
Ang likidong lumabas mula sa nawasak na insekto ay dumaloy sa kanyang mga daliri, habang may halong galit at pagkainis siyang bumungad, ha? Mukhang may isa siyang katulong na tapat sa kanya. Pinisil pa niya ng mas madiin ang labi ng kanyang mga daliri, saka biglang bumaling sa poison incense na nasa mesa. Nagningning ang kanyang mga mata habang bumubuo ng isang plano. Kung ganon, dagdag niya, bibigyan ko siya ng ibang regalo. Sana magustuhan niya ito. Sa ilalim ng manipis ng ngiti niya, may matinding banta na bumabalot sa kanyang mga salita. Tila ba iniisip na habang si Soryang ay nag-iikot at umaasta na may kontrol, hindi pa nito naiikot ang kanyang sariling teritoryo, kung saan ang insenso ay palihim na pinalalagay sa mismong katulong nito. Samantala, sa pagbabalik ng eksena sa tahanan ni Hajan, makikita ang dalawa na nagpapatuloy sa kanilang mesensinang pag-uusap, sina Hajan at Yui Hongrian. Nakaupo sila ng magkatapat, at kapansin-pansin ang tensyon sa hangin habang ipinapahayag ni Yui Hongrian ang isang maselang impormasyon. Marami pang alagad si Hong Yumo na nakatago, sabi ni Yui Hongrian, habang hindi lumilingon kay Hajan. Tahimik na napaisip si Hajan sa sinabi nito, at saglit na nagpatuloy ang kanilang usapan. Sa panimula ni Hajan, habang tila iniisip ang susunod na hakbang, so, ang sinasabi mo ay maraming tao ang nabili ang katapatan ng batang Panginoon, at ang ilan sa kanila ay hinahabol. Ang buhay ko. May halong pagsusuri at bahid ng pag-aalinlangan sa boses ni Hajan, na animoy sinusukat ang katotohanan ng mga salita ni Yui Hongrian. Tama yun, sagot ni Yui Hongrian, walang pasubali, at parang mabigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Maya-maya, nagtatanong si Hajan, tila sinusubok ang tunay na intensyon ni Yui Hongrian. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Hajan, tumitig ng diretso kay Yui Hongrian. Kung tutuusin, isa ka sa kanila. Bahagyang yumuko si Yui Hongrian, tila nagpapakumbaba, at mahinang sumagot, ito ang bayad ko. May bigat ang kanyang mga salita, at naramdaman ni Hajan ang tapat na intensyon nito. Hindi napigilan ni Hajan ang pag-usbong ng isang ngiti sa kanyang labi, tila tanggap ang bayad na inialok ng kanyang kaharap. Sandaling natahimik ang dalawa, ngunit hindi ito nakabahala. Bagkus, ang katahimikan ay tila komportable at nagpapahinga sila mula sa bigat ng kanilang pinag-usapan. Sa huli, kinuha ni Hajan ang boting ng alak at ipinasa ito kay Yui Hongrian. Alak pa? Tanong niya, na may bahagyang ngiti pa rin sa mukha. Tumango si Yui Hongrian, tinatanggap ang alok, at walang alinlangan na nagpuno ng alak sa kanyang mangkok. Kinagabihan, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagtungo si Hajan sa bakuran upang magsanay. Sa bawat galaw niya, kitang-kita ang dedikasyon at lakas, habang sina Dongpil at Yui Hongrian naman ay umakyat patungo sa mas mataas na bahagi ng lugar. Nakarating sila sa may dulo ng bangin kung saan tanaw nila mula sa itaas ang batang Panginoon na seryosong nagsasanay sa ibaba. Habang nakaupo at nagmamasid, hindi napigilan ni Yui Hongrian na magtanong. Pwede ba akong magtanong? Bumungad niya ng walang alinlangan. Sige lang, sagot ni Dongpil, na tila handang pakinggan ngunit may halong pagka-alerto. Tumingin si Yui Hongrian pababa kay Hajan na abala sa kanyang pagsasanay. Ganyan ba siya lagi? Tanong niya, na tila nagtataka sa disiplina at tapang na ipinapakita ng batang Panginoon. Agad na seryoso si Dongpil. Binabalaan na kita ngayon pa lang, pero itikom mo yung bibig mo kung may balak kang magsalita ng masama tungkol sa batang Panginoon sa harap ko, sabi niya ng may halong babala, tanda ng respeto sa pinagsisilbihan niya. Biglang napalingon si Yui Hongrian, medyo nena sa maling hinala ni Dongpil. Tumigil ka nga. Hindi naman ganon yung sasabihin ko. Sagot niya, bahagyang nakataas ang kilay at may tonong pagtatanggol. Napatawa si Dongpil, ano ba yung gusto mong itanong? Pinagpatuloy ni Yui Hongrian ang paliwanag, pinapakita niya lang kung paano siya nagsasanay. Sabi ko aalis na ako kanina, pero sabi niya pwede akong manood kung gusto ko. Nagulat talaga ako na inalok niya ako na manatili at panoorin siya. Seryoso namang tumugon si Dongpil, na parang ibinabahagi ang isang mahalagang piraso ng pagkatao ng batang Panginoon. May isang bagay siyang laging sinasabi, na wala ng mundong mas mapanganib pa kaysa sa Murim. Kung ito ay isang mundo kung saan makakasurvive lang ang isang tao sa pamamagitan ng pagiging alerto, mas pipiliin niyang ipakita ang parehong mga kalakasan at kahinaan niya.
Napansin ni Yui Hanggrayan ang lalim ng prinsipyo ni Hajan, at bagaman sanay siya sa mga mandirigmang tinatago ang kanilang kahinaan, tila kakaiba para sa kanya ang batang Panginoon na may ibang pananaw sa buhay at labanan. Napaisip si Yui Hanggrayan sa sinabi ni Dongpil. Mapanganib ang mundo kaya ipakita mo ang mga kahinaan mo. Paano naging makatwiran yun? Tanong niya habang tumatayo, tila naguguluhan sa kakaibang pananaw ni Hajan. Sumagot si Dongpil, sabi niya, yun ang paraan niya para manatiling alerto at laging handang lumaban. Sinabi rin niya na minsan nababagabag din siya. Pero ang pinaniniwalaan niya, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagiging tapat. Kahit na anuman ang iniisip o sinasabi ng ibang tao, lalakarin pa rin niya ang sariling daan niya. Sa tingin ko, yun ang klase ng mindset na isinasabuhay niya araw-araw. Napaisip ng malalim si Yui Hanggrayan. Inulit niya sa kanyang isipan ang mga katagang sinabi ni Dongpil, ipakita mo ang kahinaan upang makuha ang tunay na kalayaan. Ang katapatan ng unang hakbang sa kalayaan. Hindi pa niya naririnig ang ganitong uri ng pag-iisip mula sa ibang tao. Hindi ko alam na may isang tao palang may ganitong pananaw sa buhay, bulong niya sa sarili. Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang napahanga sa batang Panginoon. Bigla niyang binalingan si Dongpil at pabirong sinabi, pero di ba mas bata siya kaysa sa ating dalawa? Pareho silang natahimik saglit, tila nagulat sa sarili nilang mga reaksyon. Pagkatapos ng ilang segundo, napasabi na lang si Dongpil, hindi naman mahalaga ang edad pagdating sa pagkatuto. Tinago niya ang katotohanan, ganun din ang naging unang reaksyon niya. Habang patuloy ang pagsasanay ni Hajan, napansin niya ang positibong resulta ng kanyang pagpupursigi. Na-master at na-perfect na niya ang tamang balanse sa paggamit ng magkaibang teknik. Kahit hindi na niya gaanong ginagamit ang Heaven Elevation Technique, na dati lagi niyang ginagamit na estilo bilang isang assassin, nababalanse na niya rito ang demonic arts na kanyang pinag-aaralan. Sa una, binalak niyang kalimutan ang assassin techniques at mag-focus lamang sa Dark Shadow demonic art, ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi niya kailangang isuko ang natutunan niya bilang assassin para lamang matuto ng demonic arts. Inisip niya dati na ang paggamit ng magkaibang martial arts ay dapat hiwalay, ngunit ngayon ay mas malalim na ang kanyang pangunawa. Napagtanto niyang depende sa sitwasyon ang kanyang gagamitin, kung kinakailangang pumatay ng mabilis at tahimik, gagamit siya ng assassin techniques. Kung kakailanganin ng overpowering na atake, gagamitin naman niya ang demonic arts. Ito ang bagong perspektibong nadagdag sa kanyang kaalaman. Mas lumawak ang kanyang pangunawa at ngayon, mas marami siyang pamamaraan sa pakikipaglaban gamit ang martial arts. Bigla niyang narinig ang palakpak mula sa likod. Ang galing! Bati ni Dongpil, na nakangiti habang pinanunod siya. Lumingon si Hajan at nagulat. Oh, nandito pa pala kayo. Tanong niya, gusto niyo ba ng inumin na pampaginhawa sa hangover? Sumingit si Yui Hanggrayan, o ano, hangover drink na lang. Sabay ngiti, medyo nagtataka si Hajan, ha, gusto mo ulit uminom? Ngumiti si Yui Hanggrayan, ano ka ba? Ang gamot sa hangover ay alak. Napailing si Hajan at tumawa. Tigilan mo na yang pag-inom. Ang hangover soup ni Anghua ang the best. Pagpasok nila sa loob ng bahay, tila muling nagpupumilit si Yui Hanggrayan na mag-inom, ngunit mariing sinabi ni Hajan, hindi. Umuwi ka na lang at mag-inom magdamag kung talagang gusto mo. Nang binuksan ni Hajan ang pinto ng kusina, agad siyang nagulat sa nakita, nakahiga si Anghua sa sahig, nanginginig at walang malay. Dali-daling lumapit si Hajan at sinubukang gisingin si Anghua. Matapos ang ilang sandali, nagbalik ang malay ni Anghua, ngunit nauubo ito at halatang hirap na hirap. Batang Panginoon, sobrang masakit ang tiyan ko, sabi ni Anghua, halos hindi na makapagsalita. Pinulsuhan ni Hajan si Anghua at natuklasan niyang mayroong matinding internal injuries ang kasama niya at sa puntong ito, sigurado siyang may nilalang sa loob ng katawan ni Anghua na unti-unting kinakain siya ng buhay. Nanlumo si Hajan sa kanyang natuklasan. Nanghihina si Anghua, ngunit umiiyak at pilit na nagsasalita. Batang Panginoon, hindi ko kayang gawin, ang pinagawa nila sa akin, sabi ni Anghua, nanginginig ang boses. Nabigla si Hajan at tinanong, sila? Sino sila? Anong nangyari? Habang lumilipas ang bawat segundo, lalong lumalala ang kondisyon ni Anghua.
Walang oras na pwedeng sayangin, kaya agad na binuhat ni Hajan ang kanyang kasama at sinabi kay Yui Hangbrian, kailangan kong sagipin ang buhay niya ngayon. Ano kaya ang mangyayari kay Anghua? Masasadyop ba siya ni Hajan? At ano ang susunod na binabalak ng ika-4 na batang Panginoon? Abangan sa susunod na mga kabanata.